Our Father, our Lord Jesus Christ, God one Dio, Dio one God, Jesus Christ, save us. Salamat, Panginoong Jesucristo, sa araw na ito na ibinigay naman pinyo sa amin, itong mga pagpapalang espiritual na magbigay sa ating mga kapatid, lalo na sa mga kapatid na mayroon silang gustong kawilanagan galing sa espiritual. So, ang topic natin ngayon ay ano bang gusto ng Diyos para sa kanyang mga manampalataya? What does God want from His believers? So, kung sinasabi natin manampalataya, ito yung mga tao na nampalataya sa Diyos. Kung hindi ka nampalataya ng Diyos, sabihin natin na wala kang faith. Ano bang sinasabi natin na faith na nandito ngayon sa ating kasulatan? Dahil ang panampalataya ay nagmumula sa pagpakinig at pagpakinig ay nagmula sa salita ng Diyos. So, ang panampalataya is faith cometh by hearing the word of God. So, kung mayroon tayong palataya, dapat tayo muna'y makinig sa mga salita ng Diyos. Sabi sa salita ng Diyos, nagsagot sa Mateo 21:21, nagsagot si Jesus at sa kanila, ako'y sa inyo'y nagsasabi, kung mayroon kayong pananampalataya at hindi kayo magdududa, hindi lamang ang mangyayari sa puno ng igos, kung hindi ang mga bundok ay ililipat ninyo sa dagat. So sa pamagitan ng panampalataya, ng sinasabi niya dito na kailangan hindi tayo mag-alinlangan or pagdududa, yan yung panampalataya ng gusto ng Diyos. Kasi siya ang Diyos, alam niya lahat, siya makapangyarihan. Kung nampalataya tayo sa Kanya, isipin na lang natin na lahat na yon ay mangyari sa pamagitan niya. So, ang susi diyan na hindi lang tayo magdalawang isip. Hindi tayo magdududa sa Kanya na kung kalooban niya at ibigay niya, masking walang imposible sa Kanya sa lahat ng bagay. Yun ang gusto niyang manampalataya sa Kanya. Kasi kung hindi ka nagdududa ka, yun ang mangyari sa inyo sa nangyari sa Mateo 14:28-31. Sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw nga hayaan mong makapariyan ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Sinabi niya, halika. Pagkababa ni Pedro mula sa bangka, lumakad siya sa ibabaw ng tubig, papunta kay Jesus. Ngunit, nang makita niya ang malakas na hangin, natakot siya at nagsimulang lumubog. Sumigaw siya na sinabi, Panginoon, sagipin mo ako. Kaagad na inulat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. Sinabi niya sa kanya, ikaw na maliit ang panampalataya, bakit ka nag-alinlangan? So dito, kung napalataya ka sa Panginoong Diyos, huwag ka na mag-alinlangan. Ibigay mo na lahat yung palataya mo. Kung ano mangyari, bahala na siya. Hindi yung naniwala ka, may faith ka, pero yung faith mo, yung palataya mo, hanggang tuhod lang. Hanggang kalahati lang ng katawan mo. Hanggang liig lang. Dapat, buong katawan mo na, isurrender mo na sa Kanya. Nasa pamagitan ng pag-surrender mo sa buong katawan mo na wala na kang alinlangan pa, maski pa sa kamatayan, kung kailangan man, yan ang tamang panampalataya na gusto ng Panginoong Diyos sa kanyang mga nampalataya.
Walang imposible sa Kanya kung anong gustong mangyari na para sa iyo. Milagro, pisikal, espiritual, financial, material. Kasi siya ang may-ari ng lahat. Yun nga mga hindi nga napalataya ng Diyos, ganon sila kalakas manampalataya na walang Diyos. Ikaw pa nampalataya ka na may Diyos, tapos manghinaan ka ng loob. Kung napalataya ka na ng Diyos, na may Diyos, di tayuan mo na nang walang dalawang isip. Tayuan mo na may Diyos at tayuan mo na kung ano mang ang mangyari, doon mo lang isurrender sa Kanya ang buhay mo. Ano man mga problema mo, lahat nandyan, doon mo lang isurrender sa Kanya ang lahat na yan. Kasi sa pamagitan niya, walang imposible sa Kanya. Kasi siya yung makapangyarihang Diyos. Siya yung may-ari ng lahat ng bagay sa itaas ng langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. Na sa Kanyang pangalan na binigay, Philippians 2:9-11, sa ngalan ni Kristo Jesus, wala nang iba pang pangalan na mas mahigit pa sa Kanyang pangalan. So sa Kanyang pangalan, hindi na lang tayo manampalataya. Manampalataya din tayo sa Kanyang salita. Na sa Kanyang salita, nasabi niya, huwag tayo magdududa. Huwag na tayo magdududa ng iba pa. Tanggapin natin siya na siya ang nag-iisang Diyos. Siya lang ang daan at katotohanan. I am the way, the truth, and the life. Siya yung buhay. Siya yung daan. Siya yung katotohanan. Ang katotohanan dito ay magsimba at manumbalik tayo sa isang Diyos. Manampalataya tayo sa Kanya na walang iba kundi siya ang tagapagligtas. Na siya ang modelo na dapat nating sundin. Ang binigay niya na modelo, yung bugtong anak niya sa ngalan ni Kristo Jesus. So, dapat lahat ng palataya natin doon natin ibigay sa Panginoong Jesucristo. Na siya ay nag-iisang Diyos. Ang Ama at siya iisa lang. At wala nang paghiwalay sa kanila. Bagkus ang ating panampalataya at magbigay sa atin ng kalakasan papunta sa panampalataya na wala nang makahigit pa. So, dito, isurrender lang natin yung buhay natin sa Kanya na walang pagdududa. Natanggapin natin siya ay isang Diyos. Tatanggapin natin si Jesucristo na siyang ulo ng iglesia, Efeso 1:22-23. Tanggapin natin siya ang tagapagligtas na wala ng iba, walang ibang makapagligtas maski sino pa man. Kasi sabi sa kasulatan, ako lang ang daan. Ang daan papunta sa langit. So wala nang pangalan na dadaanan natin yung pangalan niya, yung buhay niya. Yung buhay niya na napalataya sa Kanya ay bigyan ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, mga kaibigan, magpasalamat tayo sa mga pagpapalang itong espiritual na sa nanawa ito nagbigay sa inyo ng kalakasang espiritual sa umaga na ito. Bigyan kayo ng kalakasang espiritual na makapaglaban doon sa mga kaaway na kung saan itong mga kaaway din sa kadiliman ay lumadaban din sila. Pero wala silang kalaban-laban, kayong Panginoon nating Diyos ay ang makapangyarihang Diyos sa lahat. So kung may mga sakit ka, may mga problema ka, isurrender natin yan na walang pagdududa. Na sa ating palataya sa Kanya, bibigyan tayo ng solusyon, bibigyan tayo ng kalakasang espiritual, kalakasang pisikal, at manumbalik tayo sa Kanya sa pagpasalamat at pagsimba sa Kanya na walang ibang Diyos maliban sa ating Panginoong Jesucristo.
Sana nawa itong mga lahat ng ito ay pasalamat tayo sa ating Panginoong Kristo at ibalik natin ang pagpasalamat sa Kanya. Our Father, Lord Jesus Christ, bless us. God one Dio, Dio one God. Jesus Christ, save us. Amen.